beloved Boss Mike Cervera. At ang kanyang mga alipores, siya po ay sugo. Siya ay padala para guluhin in preparation for 2028 Nako. sa laban natin kung maaabot pa yung mga bangag kay Inday Sara. Na-witness to ng mga mata ko, ha? First-hand information to. Kaya tayong lahat, magkampi-kampi kayo. Kayong mga Alpotera team. You know who you are. Alam niyo naman ako sino. Ginugulo nyo, sinira nyo, gusto nyo sirain ang mga Duterte supporters. Noong una kong punta doon, talagang upbeat yung mga tao, tuwang-tuwa. Itong recently, ayaw bumalik ng ibang mga Pilipino doon. Kasi ang sabi nila, eto galing mismo sa Germany, nung pumunta ako. Tatawa ako doon sa, doon sa background eh. Ito po kasi mga kababayan, ang nangyayari dito, meron pong isang betka si Digong na yun po yung paboritong paborito. Iba pa po yung nagpunta ron, mga kababayan. Mga kababayan, sa mga susunod na panahon, gusto ko, matagal ko na sinasabi sa inyo to eh. Kaya lang talagang kailangan natin na na makakuha ng konkretong ebidensya para maipakita natin. Ngayon mga kababayan, ayon sa ating bubwit, doon sa Dahig, alam nyo na, marami tayong tinanim doon. Puno ng mangga, puno ng balimbing. Mga kababayan, dalawa yung natanim pala natin doon. Puno ng mangga at puno ng balimbing, mga kababayan. Nung nagpunta po ako doon, nagtanim po ako ron ng puno ng mangga at puno ng balimbing. So ngayon, eto na. Ayon sa ating bubwit, meron po dong isang chika bebe, itong si Digong, na talagang yun, mga kababayan, ang pinakamalapit sa puso nun. Kaya naman itong si isang betka, abay galit na galit siya. Yun po ang katotohanan. Eto pa! Hindi masabi-sabi ni Maharlika, mga kababayan, kung sino yung babae na yan. Yang babae na yan, mga kababayan ko, ay ang pamilya niyan ang pumupondo sa maisog nila sa Dahig. Nakuha nyo? No. Susundan po ba ninyo? Oo. Hindi iba yun. Iba yung GB. Ewan ko kung sino yan. Pero to, iba rin. Maganda. Bata, maganda. Mahaba ang buhok. Sexy. Grabe, no, mga kababayan ko, nandiyan ba si Maestro Paul? Eto na. Pakinggan ninyo. So ngayon, ang nangyayari, yung pong ginagawa na ayaw daw nila etong kampo nung isang betka na kinakampihan netong si Maharlika, mga kababayan, ayaw na ayaw dun. Labis-labis ang paninibugho netong betka. Na isa na to. Doon sa betka na isa na batang-bata. Nasusundan nyo po ba, mga kababayan? Nasusundan nyo po ba? So ngayon, mga kababayan, dahil nga etong batang-bata na malapit kay Digong sa puso niya, kada bulong nun, nasusunod yun. Ibig sabihin, mga kababayan, kapag bumulong kay Digong, nang naisin nun, lahat, mga kababayan, sukdulan, ipadala ang bata-batalyong mga pulis at sundalo para masunod yung gusto. Ganon kamahal ni Digong. Kaya yung isa, dahil nga mas malapit ito, dahil nga, syempre, batang-bata, sexy, maputi. Nako! Grabe yun, mga kababayan. Grabe. Talagang ewan ko ba kung ano ring merong kay Digong eh.
So ngayon, eto ho yun. Etong pamilya naman netong si Betka, number 1. O sabihin natin, number 1 kasi, Number 1 ito sa puso ni Digong. Oo, yung kinakampihan naman ni Maharlika, nasa dulo na lang yun. Oo. So ngayon, ano nangyari mga kababayan? Ito ho, talaga naman, kilala ito Oo, kilala ito. Diyan sa bandang South. Opo South mga kababayan. Pwedeng Visayas, pwedeng Mindanao. Kilalang pamilya. Di ba? Nako, oo. Itago na lang natin sa pangalang small. Small na lang mga kababayan. Oo, wag natin dagdagan kasi baka mabisto na. Itago natin sa pangalang small. Kilalang kilala yan sa Mindanao at Bisaya. Yan po yung pamilya netong Betka na isa. Na talaga naman po mga kababayan dahil sa dami ng mga pabor na naibigay ni matandang Duterte dito sa babae na ito, galit na galit itong isang Betka. Yung po na pinipilit ngayon mga kababayan dahil itong isa na to, First Lady, makinig ka. Sana mapanood mo to. Itong isang Betka na malapit sa puso ni Digong, ang pamilya naglalaro sa iyo. Namamang ka sa dalawang ilog. Bakit? Kita mo, lapit ng lapit sa iyo yan. Pero sila pumopondo doon sa dahig para ipagpatuloy yung kanilang gawain na ginagawa ron. So, nasusundan niyo po ba mga kababayan? Biruin ninyo? Biruin ninyo? Dumidikit kay First Lady ang pamilya na to. Tapos mga kababayan, ang nangyayari po, pakinggan nyo mag-igi ang nangyayari, sila rin ang pumupondo doon sa dahig para maipagpatuloy itong sinasagawa nilang pagrarally-rally doon at pagtitipon. Nakuha nyo na po mga kababayan, nakuha nyo na. Yun. So ngayon, ano nangyayari ngayon? Away-away na ito. Kaya eto gera ito ng Betka mga kababayan Matindi ito. Sila ng mga Betka ang nagtatalo-talo ngayon. Grabe no, matindi. Kaya ito naman, itong pamilya, isipin nyo ng Betka. Itong pamilya ng Betka mga kababayan, Diyos ko, nakakarimarim. Biruin nyo, may asawa pa yun May asawa pa. Yung po yung tinutukoy nila Maharlika. May asawa ka, tapos ang nangyayari, abay, bumetka ka. Kaya sabi nga nung isang vlogger nila, mga kababayan, puntahan ko lang, pakinggan nyo, kilala nyo naman ito. Ito nabansagan nilang magnanakaw, Dahil daw yung mga pondo ng mga OFW na pinapabigay, abay kanya daw binubulsa. At ang kanyang mga alipores, siya po ay sugo. Siya ay padala para guluhin in preparation for 2028 sa laban natin kung maaabot pa yung mga bangag kay Inday Sara. Na-witness to ng mga mata ko First-hand information to. Kaya tayong lahat, magkampi-kampi kayo. Kayong mga Alpotera team. Nagigets nyo mga kababayan ko? Gets nyo? Yan po yung mga binabanatan na nila. So dito na tayo. Pasok! Na natin yung asylum ni Yan, wala na yung asylum niya, Maharlika. ako si Ma'am Hanilet nung una. Kita nyo mga kababayan ko Pagmasdan nyo at pakiramdaman nyo yung sasabihin ni Maharlika Dine Pakiramdaman nyo maigi. Malamang ho nandito na yung kasagutan ng mga tanong ninyo Naalala nyo in-interview ko si
Ma'am Hanilet nung una? Nalala niyo yung interview ko? Nung in-interview ko si Ma'am Hanilet, di ko naman kilala si Hanilet in person. Wala akong, actually ako, I'm not the type of person na fangirl na, ganyan, artista or politiko. You know, hindi ko na kailangan ma-explain. Nung in-interview ko na nagsalita si Ma'am Hanilet na huwag kayong magpapaniwala sa mga taong nagpapanggap na nurse, na ganito, na ganyan, na bahala kayo ha. Wala akong babanggitin. Mamaya na ha. Oo, ha. May nabanggit na ha. May nabanggit na mga kababayan ha. Oo. Pero, i-debunk na muna natin yung sinasabi niya na hindi daw siya fangirl at hindi daw siya yung tipo na kapag may nakitang artista, politiko, nagkakandara pa. Unggoy. Ikaw yung babaeng unggoy. Pag nakakita ka ng politiko, hindi po pwedeng hindi ka nagpapapicture. Sa totoo lang ho, mga kababayan ko. Siyempre, nakasama namin to Ito po yung tipo, sinungaling talaga Bakit, mga kababayan ko? Ha? Nakasama namin yan sa lahat to ng mga politiko na makita niya, mga kababayan, ang kapal ng mukha, lalapitan niya para magpa-picture lang. Social climber ka. Pero hindi yan yung topic natin. Siningit ko lang. Ngayon, mga kababayan ko ituloy ko ito. Pasok! may mera na ganito, ganyan. Nung in-interview ko na nagsalita si Ma'am Hanilet na huwag kayong magpapaniwala sa mga taong nagpapanggap na nurse, na ganito, na ganyan, na may mera, na ganito, ganyan. Actually, I don't have idea during that time Nalaman ko na later on kung sino yung taong yun. Nako. Girl, kinausap mo ko. At kinausap mo ang common friend natin. Gusto mo sabihin ko dito? Kailangan nyo ito malaman. May mga tao doon. Nandun yung kasama ko sa LA. Nandun si Spoke Sari. Anong sabi mo sa akin after the interview? Pumunta ako sa apartment. Kakausapin mo ako. Kinag-usap tayo sa loob ng kwarto. Nag-close door meeting tayo. Pinakausap mo sa akin, yung kumakampi sa'yo dyan, hindi ko na papapanood kung ano sinasabi niya against me. Wala akong time. I don't know. I hope wala siyang sinasabi sa akin. Dahil kaibigan ko yan, tinanggap ko yan dito sa Amerika ng maayos kasi ganun ako Whether, Ay, nako. Oo, nawala na yun, Yung bang sumama sa kanya na dati nating kasama. Oo, tapos mga kababayan, nung nakasama siya, nabuko siya. Kasi mga kababayan, yung isang baklahong vlogger, hindi ko na nga nakikita ngayon kung nagbablog pa. Kasi nasira rin yung karir Biruin nyo, BBM vlogger. Tapos lumipat kay Maharlika, sumama dahil nauto niya. Kung ano-ano sinabi kay First Lady, kung ano sinasabi kay Pangulong Bongbong. Ayun mga kababayan, nung natauhan na totoo yung mga sinasabi ko, ayun mga kababayan, bumaliktad uli. So balimbing talaga, mga kababayan. Oo, yung po yung, di ko matandaan kung anong pangalan nun mga kababayan, kasi hindi ko na nakikita sa social media. Tuloy! hindi man tayo sobrang close to friends, sa Duterte aligned ka para tayong pinaglalaban, i-entertain kita o papakitaan kita ng kabutihan. Pumunta yan dito, clue. Pumunta yan dito sa Amerika, we're okay. Pero I don't know kung may sinasabi na sa akin. In fairness to, hindi ko alam. Nag-close door tayo, right? Pilit niyong sinisira sa akin si Hanilet. Nako! Yan na mga kababayan! So nasusundan niyo po ba? Itong isa daw na nagpapanggap na nurse ni Digong. Nako! Nagigets niyo na po ba mga kababayan ko? First Lady, makinig ka. Makinig ka. Alamin mo kung ano ang background netong nurse na to. Kasi balita ko sa aking bubwit, itong nurse na to ay lumalapit at dumidikit sa'yo. Samantalang yung pamilya niyan, kasama yung nurse na yan, ang pumupondo ng mga rally nila diyan sa ICC. Nakita nyo po mga kababayan ko? Nakita nyo? Grabe, no? Ngayon eto, First Lady, wala tayong kinalaman din Sa awayan ng mga kabit,
abay nabubunyag kung ano talaga sila. Yun, mga kababayan. Kaya dapat malaman talaga ni First Lady yan, mga kababayan ko. Tuloy. Ano sabi ko sa inyo? Hmm. Okay na kainan nyo. Sabi ko, Nagmumura, galit na galit, mga kababayan eh. Nagmumura, galit na galit ho eh. Kita nyo po? Ayan na, mga kababayan, ano? Wala, konti pa lang yung nagla-like. Oo. Sige, tuloy. oh my God, wala akong labas ako dyan. Sabi ko, Mm. ano sabi ko sa inyo? Wala akong pakialam sa mga personal yung problema. Mm. Di ba? Mm. Sinabi ko sa inyo, Mm. please, sabi ko, wala akong alam dyan, basta ako. Sabi ko, Mm. ha? Sabi ko pa nga sa'yo, sabi mo sa akin, ma'am, kasi ako yung sinasabi ni Mama Nilet na ganito. Ha? Sabi ko, bakit? Nurse ka. Ay, nako. Oo. Oo. Anak ko. Ha? Oy, Bermudez. Mike, mayaman pala ang pam ni Secret Cubs. Hindi naman secret yan. Hindi na secret yan, boss. Oo. Nako, mga kababayan eh. Nako, ang pamilya niyan kilalang kilala sa isang negosyo na bus company. Ay! Sabi ng ating bugwit, ito daw pong pamilya nung tinatawag nila na bet ka daw ni Digong, mga kababayan, ang masama nga kasi itong babae na to may anak at may asawa ring lalaki. Hindi ko alam kung bakit nakukuha yung gano'n na nagpapanggap daw na nurse ni Digong eh. Opo, dahil siguro mga kababayan, sa mga negosyo o kapaboran na nakukuha nila kay Digong. Kaya siguro ganon. Hindi ko alam. Ito yung opinion ko lang. Ulitin ko. Ang pamilya. Ang pamilya. Sabagay, hindi naman pamilya, mga kababayan, kundi yung asawa. Yung totoong asawa netong si Bet Kadaw, di umano ni Digong, na number 1 na malapit sa puso niya, may asawa po, mga kababayan, na yung pamilya, mga kababayan, na nagpopondo sa maisog rally doon sa ICC. At ngayon, mga kababayan, yung pamilya din yan, ang dumidikit kay First Lady. Kita nyo, hunyango, di ba? Ngayon, mga kababayan ko, hindi ko alam kung bakit na hinahayaan nila yung babae na dumikit kay Digong. Alam naman nilang manyakis yun. Ngayon, sabi ng ating bubwit, mga kababayan kada bulong netong bet ka number 1, nasusunod daw talaga. Ibang klase. Oo, alam niyo naman pumunta ako ng Dahig 'di ba? Nagtanim ako ng balimbing at nagtanim ako ng mangga. Alam niyo na. Ito na, tuloy. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Bakit hindi ka mag-statement? Bakit hindi mo itama, mag-erratum ka, nasasabihin mo na, excuse me, hindi ako yun. Hindi mo ginawa. Inadvisean kita. Dinagdagan mo pa kasi ang problema. Gusto mo talagang ikaw ay kamuhian ng taong bayan, no? O ng mga taong nakakilala sa'yo. Yan. Gusto mo pa nga mag-vlog ako. Alam nyo, kailangan nyo itong malaman. Gusto ng grupo nila, mag-vlog ako at awayin ko si Hanilet. Yon! Nakita nyo na, mga kababayan, inuutusan daw ni Bet ka number 1 etong si Maharlika para awayin si Hanilet. Baka naman mas malaki yung bayad nung isa. Dapat kasi tinapatan nyo na. Di ba? Hindi nyo tinapatan alam nyo naman si Maharlika. If the price is right, everything's all right. Ganyan po, mga kababayan, si Maharlika. Pagdating sa pera, kung sino pinakamalaki ang offer sa kanya. Huwag mo nang itanggi, Maharlika, mukha kang pera. Napatunayan ko yan. Di ba, mga kababayan ko? Grabe, no? Matindi to. Oo. Eto. Ang gulo naman ng buhay nila to. Oo, sobrang gulo. Matindi, no? Pakinggan niyo.
Gusto mo pa nga mag-vlog ako. Alam nyo, kailangan nyo itong malaman. Ano? Gusto ng grupo nila, Na? mag-vlog ako at awayin ko si Hanilet. Nako! What the hell? Ah. Bayad nyo ako? Ah? Baba kasi ng offer nyo yata eh. Kita nyo? What the hell? Bayad nyo ako eh. Kasi nga eh, hindi nyo binayaran. So ngayon, mga kababayan, baka naman, doble nyo yung inoffer sa kanya. Baka sakaling tumahimik na yan. Diba? Matindi, mga kababayan ko, matindi. Oo. Dali lang ko, mga kababayan. Nako! Yan. So, ito na, mga kababayan ko. Sige, tuloy natin tong labanan talaga eh. Yan ang katotohanan dyan. Na? Tapos ngayon, ano nangyari? Dahil may perang involved. Tanong ko sa'yo, girl, saan galing ang 30,000 euros? Nako, baba niyang 30,000 euros. Oo. Pangkapi niya lang yan. Maharlika, mali-mali rin kasi yung ibang mga impormasyon mo eh. Sa totoo lang po mga kababayan, mali-mali yung ibang impormasyon ni Maharlika. 30,000 euros, magkano lang yan, Maharlika? Diba? Wala pang 30,000 euros. Andali, computing ko mga kababayan ko Computing natin kung magkano yung 30,000 euros. Magkano yan? 63. Sabihin na natin. 64 na. 64 times 30,000. Walang 1.9 million, 2 million lang. 2.1 million. Sabi ni Ferdinand Lungalong, ano ka ba? Pangkapi lang yan. Hindi alam ni Maharlika kung kung ano meron itong si nurse eh. Grabe, Maharlika. Di po ba, mga kababayan? Pangkapi lang yun. Chipipay yun. Ano ka ba? Palibasa kasi. Basta nakakita ka ng pera, akala mo yun na eh. Ito ba ay galing kay Mangga? Nako. Galing kay Bangag? O galing kanino? Yun lang. Iyan, mga kababayan, ngayon. Ito na ho yung paninira nila ngayon. Dito, saan? Sa nurse daw. Galing kay Maharlika Nurse daw ito, na babae. Sabi nga nila nagpapanggap ka na nurse. Nagpapanggap na nurse ni Digong. Ibig ba sabihin Maharlika, tatanong ako yung bang pagpapanggap ang totoo bet ka talaga? Di ba? Ngayon, inililink na nila kay First Lady, kay Pangulong Bongbong. Paano mangyayari yung Maharlika? Kung sila nga yung pumupondo sa mga gawaing pagrarally nyo, araw-araw na nandiyan kayo, pakain, sound system, mga tarpaulin, at mga murals na nakatayo na kadate ni Robin Padilla yung murals na mukha ni Digong. Paano? Hindi ito, wag niyong i-connect kay Pangulo tsaka kay First Lady. Kasi itong pamilya, itong grupo, grupo, wag nating sabihin ng pamilya, grupo neto daw nurse, mga kababayan, ay dumidikit nga kay First Lady. Kaya nanganganib si First Lady dito. Baka pagdating ng panahon, ayan na nga, sasabihin nila, si First Lady at si Pangulong Bongbong ang may pakananang pagkakagulo nila ron, sila naman ang nandiyan dyan. Anong paki ni Pangulo dun? Anong paki ni First Lady? Di po ba? Yan, mga kababayan, pilit nilang isisiksik kahit na walang alam.
Ha? Oh, sure yan, Sir Mike. Oh, iko-connect na naman yan. Eh, kaya nga eh. Yun. So ngayon mga kababayan, ako simple lang naman. Simple lang etong aking pag-aanalisa. Ito, nagagamit nila si First Lady at si Pangulong Bongbong dahil sa awayan ng mga babae sa buhay ni Digong. Nakuha niyo po mga kababayan ko? Dahil sa awayan ng mga babae ni Digong, ayan ang nangyayari. Bakit kanyo mga kababayan, ako'y nagtataka eh. Ito, isipin nyo maiging ito sasabihin ko. Mga kababayan ko, isipin nyong maigi itong sasabihin ko. Ha? Number 1, yung babae na tinutukoy ni Maharlika, mayaman na yan. Mga kababayan, isipin nyo maigi yan ha. Ngayon, ano pa ang kailangan niyan kay Digong? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi kayo nagtataka kasi ako mga kababayan, ako'y nagtataka kung mayaman na ho si Betka number 1. Mga kababayan, hindi kaya meron pa silang gustong makuha kay Digong? Mga kababayan ko? Tingin nyo, hindi kaya may mas malaki pa na kailangan at gusto pa nilang makuha? Addictus Rex? Ano? Ano? Hindi kaya? Hindi kaya ganon? Kasi mga kababayan, wala nang silbi si Digong. Baka nakakalimutan nyo. Si Digong ay umutang ng trilyon-trilyon sa kulang-kulang 7 trilyon na inutang ni Digong. Tandaan nyo, wala pang 1 trilyon yung nagastos niya. Nakuha nyo? Nasusundan po ba ninyo? Hindi kaya maraming pera si Digong na gusto nilang makuha? Nagtatanong lang ako, opinion ko lang to mga kababayan. Hindi kaya ganon? Kasi kung inyong kung inyong pagkakaisipin, wala nang silbi si Digong eh. Hindi po ba mga kababayan? Tama? Grabe no mga kababayan, matindi. No? Matindi ito. Ito ngayong awayan nila. Sige, tuloy natin. Yun lang. Mm. Wag ako. Magsama kayong lahat. Ako lang. Dahil Yabang. ako'y nasa tama. Hindi ko papayagan na babuyin nyo ang mga naghirap na Duterte supporters sa buong Europa. Kaya wag ako. Kaya nasabi ko sa inyo, patulugin nyo lang ako. Nakatulog na ako ng konti. Yung mga ganyan mga kababayan na wag ako, narinig ko na yan eh. Oo. Di ba? Dami ko na narinig yan. Wag ako. Wag ako, Mike Cervera. Naku, marami na ako narinig na ganyan. Kaya Maharlika, wag kang magbabanggit ng wag ako, wag ako. Nako, kadalasan yung mga nagsabi niya na nakakilala ko. Ayun, mga kababayan, napahamak. Nakita nyo mga kababayan ko, matindi to. Matindi talaga tong away-away ng mga... Kasi ang nangyayari, ganito yan. Itong grupo ng isang babae sa buhay ni Digong, kumukuha na ng tagapagsalita tulad ng sinabi ko sa inyo. Ito namang isa, mukhang nahihinaan yata ang hina Yung mga pinagkukuha mga kababayan, yung pong mga vlogger lang doon sa dahig, yung mga nandodong mga amuyong. Hindi niya alam mga kababayan na mas mabunganga si Maharlika. Tandaan nyo mga kababayan, ang kagulangan ng isang tao, makikita nyo sa mukha niyan, mas magulang yung pinakapangit. Pag tinitigan nyo mga kababayan yung itsura, mga kababayan ko talagang kita mong napakagulang ng mukha
Hindi lang magulang dahil matanda na, ha, mga kababayan. Magulang talaga tignan. Ha? Kita nyo? Oh, naalala nyo yung pumunta doon? Ha? May pumunta ring isang babae ni Digong kamakailan. Ang sabi mga kababayan, ha, ng ating bubwit, abay mga kababayan, may anak pala yan na nandoon sa Amerika. Anak nila ni Digong. Grabe, no, mga kababayan, no, si Digong. Kita nyo? Matindi, no, mga kababayan. May dalawa daw pong anak si Digong doon na nasa Amerika. Kita nyo? Kaya pala itong si Digong, hindi nyo napapansin, mga kababayan, ha? Hindi nyo napapansin. Ha? Simpleng-simple lang kung dumiskarte sa babae. Grabe, no? Ngayon, mga kababayan, eto hindi natin ito malalaman kung hindi rin po sila yung mga nagsasabit, nagbubunyag. Kasi mga kababayan, alam nyo naman tayo, chismoso, di ba? Kaya ngayon, ang nangyayari sa kanila mismo nanggagaling ang issue, hindi po sa atin. Opo. Oh, tuloy. Pero pagod pa ang katawang lupa ko. Mm. Huwag tayo magagawan dito. You have to be smart, nabudol na tayo. Hindi ako pwede magpapel na, kasi naman inawardan, mga putang ina. Kasi naman kinamayan ni Inday. I was there. Na witness ko. Gusto mong Diyos, hindi lang kasi siya mag-isa eh. May kakampi siya eh. Marami sila. Pagkakitaan nila si Pangulong Duterte, putang ina, nakakulong pa yung Pangulong Duterte? Ipaproduce na niya? Ay! Ano yung pinapaproduce, ha? Pinapaproduce na ba yung para sa kanya? Yung ba yun, Marlica? Na ayaw nung kinakampihan mo? Ganun ba yun? Oh, nakakulong pa raw si Digong, pinapaproduce na daw. Alin yung pinapaproduce, Marlica? Alin? Grabe to, mga kababayan, matindi tong awayan. Oo, kita mo, Digong, yung mga ninakaw mo, pinag-aagawan na ngayon. Ito pa, matindi. Ha? Nag-aaway-away pa yung mga maiiwan mo dahil sa mga perang ninakaw mo. Walang yaka. Imbes sa mga Pilipinong mga nangangailangan, ha? Para sa kanila yan. Anong ginawa mo? Ha? Inipon mo ba yan para sa mga babae mo lang? Ang kapal ng muka, hindi na nahiya, mga kababayan. Ha? Ang kakapal ng mga muka, hindi na nahiya. Oh, di po ba? Sobrang kapal ng muka, mga kababayan eh. Biruin ninyo, nagnakaw ng nagnakaw para lang saan? Sa mga babae niya? Grabe! Imbis na para sana sa ating mga kababayang mahihirap, ano nangyari? Kinanya mo para masustain mo yung mga babae mo, Digong! Oo, sa totoo lang mga kababayan eh. Masyadong nabubulag at nabubudol ni Digong ang sambayan ng Pilipino. Hindi nila alam kung ano totoong ginagawa nito. Ang kapal ng mukha niyang matanda na yan. Ha? Kung hindi lang masama talaga na ipanalangin na mamatay na yung inang-ina na yan, pinanalangin na natin eh. Ano po? Tuloy. Akala mo, alam naman murahin kita right there and then. I'm just being civil. Siyempre, plastic ka. Sa totoong buhay, nakangiti ka pag nakita mo. Di ba? Pag nakita mo, sino ba yung isang politiko na banatan mo? Nung magkita kayo sa isang event, uy, ganun, tapik-tapik ka, payakap-yakap ka pa. Plastic ka rin eh, pare-parehas kayo. Di ba? Pare-parehas sila, mga kababayan eh. Tuloy. Kaya yung mga nangyayari doon sa Hague, kaya yung mga tao nawawala ng gana. Dahil what? Dahil sa kanila, sa grupo nila. Hindi totoo yan. Nandoon ako. Nawawalan ng gana yung totoo. Nawawalan ng gana yung mga tao doon dahil kay Roque at sayo. Hindi doon. Sila nga yung gumagastos doon eh. Nawawalan po ng gana yung mga DDs na pumupunta doon dahil po kay Roque at kay Maharlika.
aminin mo na talagang watak-watak na kayo ron. Eloy. Wala kang mandato doon sa Hague, kahit sino isa sa inyo. Lahat doon, magpasalamat tayo sa mga volunteers na nagsama-sama doon. Eh! Oy, kita nyo, dinidiscredit niya na yung babae na nurse daw, mga kababayan, na siya naman yung gumagastos. Gumagastos ng lahat ng pangangailangan para maisagawa ang pagtitipon at pagrarally nila roon. Kita mo? Marlika, hindi mo alam yan. Dapat alamin mo muna. Kita mo? Hindi kayo aarte na akala nyo nasa Malacanang kayo, may protocol. King ina nyo. Galit na galit. Pakampi-kampi ka pa. Sino-sino tinatawagan mo? Isa-isayin natin yung mga tinawagan mo. Hindi lang muna ngayon sabi ko kasi series to eh. Series nga eh. So antayin natin yung panibago, mga kababayan. Antayin natin yung panibago nito. Kasi matindi talaga. Unang-unang gusto ko lang mga kababayan na iparating. First Lady, mag-ingat ka. Kasi nagagamit ka ng parehas na mga grupo nila. Ginagamit ka ng grupo ni Maharlika First Lady para sirain ka dahil nililink ka doon sa kalaban nila. Ikalawa, ginagamit ka rin naman netong isa na kalaban nila. Na ang totoo ay pander nila ng mga rally dyan sa The Hague. Pero dumidikit sa iyo ng matindi. So mag-ingat ka, First Lady. Di ba? Wag kang naku, First Lady. Alam ko namang matalino ka, pero kailangan mong malaman talaga 'to. Di ba? Yung kayang mga vlogger na mahal si First Lady, alam kaya nila tong issue na 'to? Mga kababayan, tanong ko lang naman. Ewan ko lang, dun sa auntie ni Aichang at saka ni Jojo Chavez at saka ni Arnold Lopez. Alam niya kaya yung mga ganito? Siyempre, mahina ulo nun eh. Kaya walang alam yon. So ngayon, mga kababayan, putulin muna natin itong ating palatunto ng pinamagatang ipaglalaban ko ang karapatan ko sa pera ni Digunyo. Grabe na! So, muli mga kababayan ko, babalik po tayo maya-maya. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing huwag niyong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe para sa lahat ng karagdagan. Netong pagtatalo-talo ng mga labanan ng mga betka o babae sa buhay ni Digong. Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig sa umagang ito. Bye-bye po. Our beloved Boss Mike.